Apologetics, in my opinion, is not about winning. It's about deepening. Bakit hindi ko ina-advise ang pakikipagtalo sa apologetics? Hi mga kaibigan, my name is Burns Ocasi. I used to be an anti-Catholic Protestant, and now through Unboxing Catholicism, I'm on a mission to help you discover and defend the faith clearly without being preachy. You know, after Mass, I was just reflecting on this question, and I'm studying here in UST, and before heading home, I thought, why not come up with a video that shares more of the philosophy behind the way we do apologetics in Unboxing Catholicism. So unang-una na gusto kong i-share sa inyo is, ayaw nating makipagdebate dahil ang debate ay mayroong dapat na konteksto or tamang kalalagyan. Imagine this, no? Papasok tayo sa kumpanya natin, sa eskwelahan, makikipag-usap tayo sa ating mga kaibigan. 95% of our time, wala tayo sa tamang konteksto ng pakikipagtalo o pagdedebate. Pero 100% of the time, we are always in the position to engage others in meaningful dialogue. Pangalawa, naniniwala po ako na yung katotohanan ng ating pananampalataya ay kayang ipagtanggol ang kanyang sarili na hindi tayo dapat makipagtalo. Kailangan lang natin maging daan upang higit na maunawaan ng ating mga kausap yung ating pinaniniwalaan. Katulad na lamang po ng issue na mayroon daw mga nadagdagan na libro sa ating Biblia, dinagdagan daw ito ng simbahang Katolika. Alam naman po natin na kung titignan natin yung kasaysayan in a very objective manner, marirealize natin that it's not the Catholic Church that added 7 books to the Bible. It's actually during the Protestant Reformation that 7 books were removed by Martin Luther. Mayroon pong mga katotohanan sa ating pananampalataya na bagaman hindi maintindihan na ating mga kausap, hindi natin kailangan makipagtalo kasi mananatili silang totoo kahit pagbalik-balik na rin natin ang mundo. So ano po yung misyon natin bilang mga Katoliko who are interested in defending the faith or engaged in apologetics? We have to be facilitators of reflection. Instead po na makikipagtalo tayo na parang sa atin ang katotohanan, bakit hindi natin subukan maging kinatawan ng katotohanan at yung paraan ng ating pagtatanggol ay sa paraan ng pagtatanong ng tanong? Iyan po ang art of dialogue. Sa pamamagitan po nito, maiiwasan natin yung takot na anong sasabihin ko nang hindi magagalit yung aking kausap? Anong sasabihin ko na hindi ako matalo sa pakikipagtalo sa debate? Hindi ho natin kailangan manalo sa pakikipag-usap o pakikipagdebate dahil matagal na pong nanalo ang katotohanan. Wala na po tayong dapat gawin upang ito ay mas pagtibayin pa. Ang kailangan lang po nating gawin ay maging imbitasyon sa mas malalim na diskusyon, hindi po pagtatalo. Ikatlo, kailangan po nating maunawaan na ang bawat tao ay may kanya-kanyang panahon o season sa kanyang buhay pananampalataya. Hindi natin alam kung ang ating kausap na born-again Christian or mapakatoliko o ibang relihiyon, hindi natin alam kung nasaan sila sa kanilang stages of spiritual life. Kung tayo ay nakikipagtalo, minamadali natin yung paglalim ng isang tao sa kanyang pagkaunawa sa mga katotohanan ng ating pananampalataya. Kaya po, ini-encourage ko kayo na magkaroon ng dialogo sapagkat sa pamamagitan ng ordinaryong pakikipagkwentuhan at pagtatanong, nagiging katuwang tayo ng ating mga kaibigan sa pagtuklas ng katotohanan. Hindi lang tayo basta nagiging kaaway, no? O comes to the battle of ideas, it becomes an encounter of two persons sincerely trying to get to know our Lord in a deeper way. Apologetics, in my opinion, is not about winning. It's about deepening. Hindi po ito tungkol sa kung sino ang mananalo. Ito ho ay paanyaya upang lumalim tayo sa ating ugnayan kay Kristo. It's a mutually enriching journey where each of us is being invited to grow deeper in our relationship with the truth and in our relationship with Jesus Christ Himself, who is the truth, the way, and the life. Dialogue encourages encounter that respects kung nasaan ang isang tao sa kanyang buhay pananampalataya. Debate forces one to accept defeat or go for victory, but that's not the point. Hindi po yan ang point ng ating pakikipagdialogo. Hindi po yan ang point ng ating pagtatanggol ng ating pananampalataya. If you enjoyed this after Mass thoughts with no productions, no, just let me know in the comment section
what you want to learn more about apologetics and about our Catholic faith. And if you like this format, let me know, because I can do more of this type of, off-script reflections. And if you want to know how to defend the faith clearly without being preachy, I prepared a short ebook for you, so you can also be part of our email list. Just go to www.unboxingcatholicism.com/starterguide. Hanggang sa muli, this is Burns, and continue praying for me. I am praying for you every single day. God bless you.